Tayo po tumayo, awitin po natin ang ating opening hymn. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forests glades a wonder, and hear the birds sing sweetly in the streets. When I look down from lofty mountain grandeur, and hear the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God His Son not sparing sent Him to die, I scarce can take it in, that on the cross my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. With shadow acclamation, and take me home. What joy shall fill my heart? Then I shall bow in
Pwede tayong maupo muna. Kasi medyo mahaba itong aking opening. Baka mga awit kayo katatayo. No? Magandang umaga po uli sa inyong lahat. No? At ito pong isang pinagpalang linggo sa ating lahat. No? Sa bawat isa na naririto ngayon at sa mga darating pa. Isang pinagpalang linggo at purihin natin ang Diyos sapagkat muli tayo nagkatipon sa umagang ito upang sumamba at magbigay puri sa Kanya. Ang tema natin ngayong araw sa ating Mission Sunday ay Empowered for Generational Impact o pinagpala at pinalakas upang magbigay ng epekto sa susunod na henerasyon. At mamaya po sa mensahe mula sa salita ng Diyos ay mapapakinggan natin kung paano natin maipapasa ang pananampalataya sa mga susunod na henerasyon. No? Pag wala na po tayo dito sa mundong ibabaw, ay meron po mga susunod sa atin ng mga henerasyon, kaya napaka-importante po na alam natin kung paano ipapasa ang pananampalataya sa mga susunod na henerasyon sa atin para magpapatuloy ang gawain ng Panginoon. At sa mensahe po ito, ay layunin ng Diyos layunin ng mensaheng ito na hikayatin tayo ng ating pananampalataya ay i-pass on to the next generation upang sila naman ang magpapatuloy ng gawain ng Panginoon. Sabi sa awit 78:4, sa sarili naming anak, ito'y hindi ililihim. Ito'y aming isasaysay sa sunod na lahi namin. Mga gawang tinutukoy ay lubhang kahanga-hanga na si Yahweh ang gumanap, mga gawa niyang dakila. So, tayo po ay pwede nang tumayo uli, no? At sama-sama po tayong lumapit sa Panginoon sa pamagitan ng sama-sama nating pananalangin. Pag-isahin po natin ang ating mga puso at ihanda natin ang ating mga puso sa pananambahan sa ating Panginoon. Aming mapagmahal at makapangyarihan Diyos, lumalapit kami sa inyo ngayon na may pusong puno ng pasasalamat at pagsamba. Pinupuri po namin kayo sa inyong katapatan at sa dakilang pagmamahal sa bawat henerasyon. Panginoon, sa aming pagtitipon sa lugar na ito, sa inyong banal na presensya, hinihiling po namin na ikaw ang manguna sa aming pagsamba. Pupusin niyo po kami ng inyong banal na espiritu upang maging bukas ang aming mga puso at isipan sa inyong mga salita. Naway ang aming mga aawitin, panalangin at pakikinig ng inyong salita ay maging kalugod-lugod sa inyong harapan. Panginoon, hinihiling po namin ang inyong pagpapala sa aming mga pamilya, sa aming iglesia at sa bawat isa na naririto ngayon. At sa mga darating pa, Panginoon, gamitin niyo po kami upang magdala ng liwanag at pag-asa sa mga susunod na henerasyon. Salamat, O Diyos, sa pagkakataong ito na Ikaw ay aming sambahin. Ikaw lamang ang aming tinataas at dinadakila. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Tunay nga na napakabuti ng ating Diyos. Patuloy po natin siyang itaas at dakilain ang kanyang pangalan sa ating kalagitnaan sa pamamagitan po ng mga awiting papuri at pananambahan at pagsamba sa panguna po ng ating worship team. Amen. Gising na po ba ang lahat para sa panibagong araw ng pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos sa buhay? Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Sabi nga sa kanyang salita, the Lord wakes within us and in our hearts forever. We can find peace in knowing that He is with us forever in His love. And sabi sa Deuteronomy 31 verse 6, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you, and He will never leave you nor forsake you. Kaya patuloy tayong maniwala na ang dati nating pusong tulog ay ginising na ng pagmamahal at nag-iisang Diyos na hindi natin makikita o hindi natin matatagpuan sa kahit na sinuman, kung hindi sa tanging Panginoon lamang ang tunay na kalinga, ang tunay na pagtanggap at tunay na pagmamahal na ating mararanasan. Amen po ba? Kaya tayo ay makakaranas ng tunay na galak sa piling ng Panginoon, anuman ang dilim na ating pinagdadaanan sa mga nakaraang linggo, anuman ang mga pighati na nararanasan natin sa nakaraang buwan, tayo ay mananatiling tapat at tayo ay mananatili sa presensya ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya tayo ay lahat ay pumalakpak para sa ating Panginoon. Gisingin ang ating diwa para sa ating Diyos na buhay. Amen! Hallelujah!
At breaks of day, in hope we rise. We speak your name, we live our rise. Turn our heart into your being. Where we walk, there you be. With fire in our eyes, our lives are right. You turn and sing, it's blazing out. The streets will grow forever bright. Your glory is breaking through the night. Hallelujah! You will never fade away. Hallelujah! Let's sing together with the Lord. Shining through the everyday. You will never fade away. You never slip away from my side. Shining through the everyday. Hallelujah! Kami gising sa presensya mo, O Diyos. Forever, you will be still in our hearts, our God. Ilakas mo pa ang palakpak mo para sa Panginoon. Hallelujah. With fire in our eyes, our lives alive. Your love will take. The streets will grow forever bright. Hallelujah. You will never fade away. Your love is by my side in my life, shining to me every day. You will never fade away. Your love is by my side, shining to me every day. Hallelujah. For you, O Lord, we will always be shine and always be awake for you, O God. Oh, you wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Let us sing. Forever, forever, forever in your love. 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 You will never fade away. Your love is in the same by my side in my life, shining to the everyday. You will never fade away. Your love is in the same by my side, shining to the everyday. It's shining. Oh, you wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Hallelujah. Hallelujah. Just to open our eyes, O God. Tunay na Ikaw ang Diyos
na makapangyarihan sa lahat. At tunay, Panginoon, na Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ay kasama namin mula noon hanggang ngayon at magpakailanman, Panginoon. The moment I in faith confess, for my sin you died and rose again. I believe every word you say, Father God. With all my heart I see, open my eyes, I want to see your glory, Lord. I open my heart, I want to be closer to believe every word you say, Father God. With all my heart I see, I open my eyes, I want to see your glory, Lord. I open my heart,
Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Just here I am, Lord God. All of this is worth it just to be with you. Just to be with your side, oh God. All of this is worth it. Just as to be called and just your name to be called. Hallelujah, Lord God. Amen and amen. Good morning uli. Sa pagkakataon ito ay dadako po tayo sa pagkakaloob sa Panginoon. Patuloy po natin sambahin ang Panginoon sa pamamagitan po ng pagbibigay. Sa pagbibigay, tayo po ay nagiging daluyan ng pagpapala para sa iba, no? Lalo na sa mga susunod na henerasyon. Sabi sa 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Hindi mabigat sa loob o sa pilitan, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. So sa umaga po ito, handa po natin ang ating mga kaloob at mga handog sa Panginoon bilang pasasalamat at pagsamba sa Kanya. So pwede na po nating simulan ang ating pagkakaloob sa Panginoon. The sun cannot compare to the glory of your love. There is no shadow in your presence. No mortal man would dare to stand before your throne, before the Holy One of heaven. It's only by your blood, and it's only through your mercy. Lord, I come. I bring an offering of worship to my King. No one on earth deserves the praises that I sing. Jesus, may you receive the honor that you're due. Oh Lord, I bring an offering to you. I bring an offering to you. The sun cannot compare to the glory of your love. There is no shadow in your presence. No mortal man would dare to stand before your throne, before the Holy One of heaven. It's only by your blood, and it's only through your mercy. Lord, I come. I bring an offering of worship to my King. No one on earth deserves the praises that I sing. Jesus, may you receive the honor that you're due. Oh Lord, I bring an offering.
Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa pagbibigay-galang sa salita ng Diyos. Pangunahan po tayo sa scripture reading ni Myrin Venus at pagkatapos po niya ay ang magbabahagi ng salita ng Diyos ay si Pastor Vlad Venus. Magandang umaga po sa ating lahat. Kung meron po tayong mga Biblia, pakibukas po ito sa Psalm 78 verse 1 to 8. Uulitin ko po, Psalm 78 verse 1 to 8. Psalm 78 verse 1 to 8. Give ear, O my people, to my law, incline your ears to the words of my mouth. I will open my mouth in parable. I will utter dark sayings of old, which we have heard and known, and our fathers have told us. We will not hide them from their children, telling to the generations to come the praises of the Lord, and His strength and His wonderful works that He has done. For He established a testimony in Jacob, and appointed a law in Israel, which He commanded their fathers that they should make them known to their children, that the generations to come might know them, the children whom will be born, that they may arise and declare them to their children, that they may set their hope in God, and not forget the works of God, but keep His commandments, and may not be like their fathers, a stubborn and rebellious generation, a generation that did not set its heart aright, and whose spirit was not faithful to God. Pagpalain po ang salita ng Diyos, maaari na po tayong umupo. Good morning po sa ating lahat. Isa pong mapagpalang umaga. Happy Valentine's Day ulit. At napakabilis po ng panahon kasi next month ay March na naman. Tapos bear na naman, hindi natin namamalayan. Mabilis po yung panahon. Kaya sana nakukonsume ng bawat isa yung relationship na maayos kasi life is too short. Baka hindi natin alam sa susunod hindi na tayo magkita-kita. Amen. Sige po, tayo po ay manalangin. Salamat po Lord sa biyaya mo, sa panibagong araw. Ginising mo kami ng maaga kanina. Salamat Lord. Dahil binibigyan mo kami ng buhay everyday. Salamat sa pinagkatiwala mong hininga. Sana Lord, makonsume namin ito ng maayos. Sana Lord, nag-glorify ka namin araw-araw sa lahat ng aming ginagawa. Sa trabaho namin, sa lahat ng aming pinupuntahan, maging sa aming pamilya Lord. Sana God, hindi ka namin nasa-set aside. Ikaw yung nasa sentro ng aming mga pamilya, nasa sentro ng aming hapag everyday. Salamat po. Bless us God sa aming pagbubulay-bulayan na yung mensahe. Nawa God, ito'y magtumimo sa aming puso't isipan. Lord, ang aming kakayahan ay limitado. Hindi lahat alam namin. Hindi lahat nakakabisa. Lord, dalangin namin na Ikaw ay magrema, Ikaw ay magmanifest sa buhay namin. Every time na kami ay ginagamit mo, nawa Lord, isurrender namin ang lahat sa inyo, Panginoon. Ang aming buhay, ang aming puso't isipan, Panginoon. Dalangin ko ang salita mo, Panginoon, ay ito ay tumubo sa matabang lupa at ito ay mamunga ng maraming beses, Panginoon. Lalo-lalo lang sa panahon namin ngayon, yung generation ngayon, sana agad magpatuloy. Kung ano yung sinimulan namin noon, yung mga nauna sa amin, tinuloy namin. Someday, kami rin, Lord, ay makapag-disciple ng kasunod namin. Yung magpapatuloy nung gawain na pinagkatiwala mo sa bawat isa. Salamat, Lord. Patawarin mo nga kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Kung may mga nakita ka sa aming karumihan, aming puso, sa aming pagsasalita, sa aming gawa, Panginoon. Tulungan mo kami, patawarin mo nga kami. Bigyan mo kami, God, ng chance to overcome lahat ng weaknesses namin, Panginoon. Alam ko na ang bawat isa sa amin ay may kanya-kanyang nararanasan ngayon, mga problema. And we pray, God, na Ikaw ang patuloy na gumabay sa amin. I-comfort mo kami.
sa mga pagkakataon na kami ay walang makausap, walang nagmamalasakit, o wala man, Panginoong, mga tao na nais kaming kausapin, Lord. Salamat, Panginoon. Ikaw yung great comforter of everything. Salamat po, Panginoon. Kaya God, tinataas namin ang lahat sa inyo. Wala nang iba, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung atin pong tema this February is sa atin pong Missions Month ay tungkol po pa rin to sa empowered for generation impact. Kung ano po yung impact sa ating mga generation. Siguro hindi natin napapansin, marami ng years, century ang dumaan sa ating buhay, sa ating bansa, maging sa buong mundo. Kaya po, dapat ang ating generation, lalo na po yung mga nauna sa ating mga Kristiyano, mga nauna sa ating leader, pastor, dapat magpatuloy po. Kailangan yung ating pananampalatayang naitanim sa atin magkaroon ng impact para po sa next generation. Amen? Hindi po kailangan matapos lang sa atin. Kailangan may magpatuloy. Alam ko, magkakaiba tayo ng style. Lalo na po sa leadership, magkakaiba kami ng style. Sa music, magkakaiba rin tayo ng style. Amen? Generation by generation, magkakaiba. May mga tao mahilig sa mellow. Gusto lang nila tahimik. Nakarinig ng konting ingay sa anumang instrument, pinapahinto. Kasi hindi nila type. Dahil yung generation nila na yon, walang ganun. Lalo na po sa ibang mga denomination, hindi sila gumagamit ng instrument. Kaya kapag ganun yung kinalakihan mo, lumaki ka sa mellow type, sa mga conservative type of worship, hanggang kalalakihan mo, ganun ka. Yung palakpak mo, ganyan lang. Palakpak lang na parang lang. Pero kapag ikaw naman ay kinalakihan mo yung worship na talagang extravagance, extreme kung tawagin, makikita sa'yo yun kung paano ka mag-worship. Ganun din sa leadership. Kapag ang leadership ay okay lang yan, okay lang lahat. Minsan nasa-set aside yung mga bagay na dapat gawin o yung tinatawag nating discipline. Hanggang lumaki ka, 30 years ka ng Christian, ganun ka pa rin. Kaya yung next generation mo, ganun din. Kung paanong ikaw, photocopy lang. Doon po sa ating screen, makikita nyo po dyan yung iba't ibang generation na dumaan sa ating daigdig, sa ating mundo. Una po dyan, yung the greatest generation, yung mga pinanganak ng 1901 to 1927. Meron pa ba rito? Ito po yung mga grupo na lumaki sa panahon ng mga makasaysayang kaganapan. Tulad po ng Great Depression at saka yung World War II. Kung nanonood po kayo ng mga history, mahilig kayo sa history na subject, I know and I think, sige tayo, mamaya tay, ano natin yung history hilig paborito natin yan Okay. Yan po yung yung generation na yon. Sila po yung mga karaniwang na inuugnay natin doon sa pagpapahalaga, doon sa sipag, tatag, at saka po yung tinatawag na patriotism or yung masidhing, yung deeper na pag-ibig doon sa isang bansa o bayan. Example natin dyan, yung mga bayani. Kung nasubaybayan nyo yung mga bayani natin sa Pilipinas lang, nung time nila Gat Jose Rizal, nila Bonifacio, nila General Luna, doon po papasok yung generation na yan. Yung 1901 to 1927, during World War II. Kailan po yung World War II? Nung sinakop tayo ng panahon ng mga Hapon. Okay? Next po dyan, yung mga boomers, yung mga pinanganak noong 1946 hanggang 1964. Yung pong generation na yan, ipinanganak po yan after ng World War II. Nung time na yan, sa panahon po na yan, yung paglago na po yan ng ekonomiya at mga pagbabago doon sa community, sa lipunan, sa isang bansa-bansa. Yan po, yung karaniwan diyang inuugnay, yung mga baby boomers doon sa kanilang mga paglahok, yung sumasali sila sa mga yung mga kilusan, yung mga para do sa karapatang sibil, yung mga tinatawag nating kung sa history pa rin nung time nila Bonifacio nung sila ay nag-aklas, di ba, sa panahon na sinakop tayo ng mga Kastila, yun ay isa sa mga
ano dyan, yung inuugnay na sumasali para ipaglaban yung bansa, yung karapatan pantao and everything. Diyan po yung mga pinanganak na yan sa 1946 to 1964. Sila po ay nakatuon dun sa mga sa yung pamilya, yung mga tradisyon, yung pagpapahalaga sa pamilya, nakatuon. Kumbaga, masyado sila talagang nakapokus sa pamilya. Diyan na rin po umusbong na-develop yung TV nung time na yan, yung television. Next po dito yung Generation X, yung ipinanganak po noong 1965 hanggang 1980. Yan naman pong generation na yan, kilala po yan sa yung paggamit na ng mga personal computer. Diyan na po na-develop yung computer Yung mga unang technology nung araw. Tapos ang Generation X ay madalas po nating ituturing na independent sila. Independent, resourceful at nakakaranas po sila ng mga resesyon o yung tinatawag na business cycle. Kumbaga, nandoon na sila, naranasan na nila yung pagtaas ng ekonomiya, pagbaba. At yung mga pagbabago sa merkado ng Labor Day, yung job, yung trabaho nung time na yon. Ganun na po yung Gen X nung time na yan. Dito naman po tayo sa millennials, yung ipinanganak nung 1981 to 1996. Dito po sa grupo na to, papasok po yung hustong gulang ito po yung internet age na nung time na to, millennials Diyan na po lumabas yung mga smartphone at saka yung pag-develop ng social media. Kasi nung araw po sa amin, wala pa naman, hindi pa namin nung ako po ay nag-aaral pa, hindi pa namin naabutan masyado yung internet. Parang dinidevelop pa lang. At hindi pa ganun yung technology, kabilis. Ganun po. Pero dito, kaya sa millennials, nandiyan na po yan, yung pag-usbong, unti-unting pag-usbong ng technology. Yung pagpapahalaga, yung pagkakaiba-iba, at saka yung pagbabalanse po ng trabaho at yung buhay. Nandiyan na, diyan na nangyayari hindi lang yung tatay ang nagtatrabaho, at the same time, pati rin po yung nanay. At nasasaksiyan din po nila dito yung global crisis. Nagkaroon na dito ng global crisis sa ekonomiya noong 2008. Alam ko, yung iba rito, nung ako, 2008 ako niyan nung nagkaroon ng college day ko yan, yung 2008, nagkaroon ng global crisis. Doon naman po tayo sa Gen Z, yung mga Generation Z. Ito yon, yung 1995 to 2009 pinanganak. Sabi daw ng Gen Z dito, ito po yung mga unang henerasyon na lumaki gamit na yung mga smartphone. Kanina, possible pa lang smartphone. Dito po sa Gen Z, gumagamit na talaga ng smartphone. At lagi silang konektado na sa internet. Hindi na mabubuhay ito kapag walang internet. Laging hawak yung phone. Sakay ka ng jeep ngayon. Isang beses nag-commute ako. Lahat ng tao nakaganon sa cellphone sabi ko, pag may sumabog rito, walang makakaligtas. Kasi lahat nakaganon maliban na lang sa may tulog. Siguro may tulog, ilan lang. Pero lahat halos nakatutok sa phone. Ganun na kasi ang ngayon sa mga sila po yung mga yung tinatawag nating mga techie guy. Yung ang kanila pong isipan, pananaw ay na lang sa technology. More on technology, more on shortcut. Dati ang pinto manual lang, may door access na, and everything automated na. Ganun na po. Ngayon, doon naman tayo sa panahon ngayon, yung Generation Alpha, yung ipinanganak ng 2010 to 2024. Ito po yung pinakabatang generation na ngayon pa lang possible. Kasi ito po, lumaki na sila hanggang ngayon, mayroon na po silang nakikitang mga advanced technology. Yung tinatawag nating artificial intelligence or AI, robotics, ayan na, nandyan na sila. Nung araw, napagkikwentuhan lang namin yan, nung kami ay nasa mga laboratory, nagkakanta kami ng mga pag-assemble ng mga sirketo, ganyan. Ano kaya kung someday maging robot na? Pero may mga nauna na noon, I think yung Japan, meron na silang robot. Pero ngayon po kasi talagang halos lahat robotics na. Ang gumagawa na ngayon ng mga produkto, it's puro robotics na yung gumagawa.
Kaya ang gagawin na lang ng operator, i-oversee na lang yung robot kung tama yung ginagawa. Kaya kung noon meron pong 100 na makina na may 100 din na operator, hindi na po ganun ngayon. Minsan, isa na lang ang magmo-monitor ng 100, nakaprogram pa. Ito po ngayon, doon po sa mga binanggit nating generation, saan ka ba kaya doon? Saan ka doon nabibilang? Saan ka ba pinanganak? Ikaw ba ay greatest generation? Tingin ko wala na. Sa boomers, wala na yan. Sa Generation X, meron ba? Meron dito. At saka yung iba, wag magpabata. Tapos iba, yung millennials. Maraming millennials dito. Gen Z, marami. Yung anak ko, Gen Z na yan eh. Hindi. Generation Alpha na. Yung mga anak ko. Sa Biblia po, marami po ritong binabanggit tungkol sa mga generation. Different generation. Pag binasa natin yung Genesis, hanggang sa Malakay, mababasa natin dun yung transition. Madalas po doon nababanggit yung mga ninuno, yung mga anak, lalo na po doon sa Old Testament. Madalas po yan nababanggit. Nalalaman natin ano yung pinagmula ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Noah, ni Moises. Malalaman mo dahil doon sa transition na yon. Pinapahalagahan po ng Diyos. Tandaan natin to pinapahalagahan po ng Diyos yung kanyang relasyon sa kanyang bayan. Kaya lahat po tayo ay mahalaga. At particular po siyang nagmamalasakit na turuan tayo na tayo ay maging isang bayan niya. Yung maging bayan tayo ng Diyos. Hindi yung bayan lang na, sabi sa isang kanta, bayang pinili. Bayang pinili ng Diyos. Amen? Kaya po, ang Old Testament, pag binasa natin po, particular po itong nagmamalasakit tala na turuan ang bayan. Na yung mga mula doon sa kanilang anak, hanggang doon sa next generation, na titiyakin po na ang bawat generation ay mananatiling tapat sa pananampalataya nila. At hindi po sila mawawala o lalayo sa ating Panginoong Diyos. Amen? Ganun po yung goal ng Old Testament. Kaya kapag binasa natin, may upside down, nagpapatuloy po yung ministry. Kaya po this morning, titignan natin kung ano pa yung mga dapat nating gawin para maipasa natin yung torch ng faith natin para po dun sa next generation. Kasi kailangan hindi lang sa atin matapos yung generation na to. Dapat magpatuloy ito. Number 1 po dito, remembrance. Teach and pass on the faith. Sabi po sa Psalm 78, 1-3, yung binasa natin kanina, tayo po ay ini-encourage na pakinggan at ituro yung mga aral ng Diyos sa atin. From Old Testament hanggang sa New Testament. Kaya nga po, we are blessed kasi may Jesus na tayo. Kasi nung araw, baka hindi natin kayanin yung mga gawain noon nung sa Old Testament. Lalo na pa lang sa pag-aalay, sa pagsiserve, baka hindi natin kayanin. Kaya we are blessed kasi ngayon napakadali na lang mag-offering. Basta yung heart mo ready. Kaya po, sabi rito, sa Psalm, ang pananampalataya po ay mapapanatili natin to sa pamamagitan ng pagtuturo at pagbabahagi ng dakilang gawa ng Panginoon. Amen? Naniniwala ba tayo doon? Sa pamamagitan po natin, ituturo natin talaga yung mga dakilang gawa ng Panginoon para po sa next generation na kung ano yung meron ngayon na nakikita natin. Kaya po sa Old Testament, inutusan po ng Diyos, ito po, i-highlight natin, nung sa Old Testament, inutusan na po ng Diyos ang Israel, ang bansang Israel, na laging ipaalala sa kanilang mga anak ang kanyang mga ginawa. Kaya po sa atin ngayon, huwag nating kalimutan yung ginawa ng Lord sa atin. Kung sila, pinapaalala ng Diyos sa kanila yon sa bansang Israel, tayo rin. Sabi nga doon sa Deuteronomy chapter 6 verse 6-9, ayan po yung yung kasaysayan kung saan inuulit-ulit ng Diyos diyan na huwag kakalimutan yung mga ginawa niya doon sa bansang Israel, sa mga Israelites.
Kaya sa atin, ilang beses po tayong inuulit-ulit. Sa panahon ni Jesus Christ, sabi sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God. Unahin natin ang Diyos. Kaya lang, ang tanong kung na-apply pa yung Matthew 6:33 in our present time. Kasi minsan, side dish na lang ang ministry. Minsan masyadong napopokus tayo sa ibang bagay. Masyadong focus sa ibang minamahal na gawain. Kaya ang kasaysayan po, yung kasaysayan ng bansang Israel sa kanilang pananampalataya, hindi lang po yun para sa kanila, kundi po para sa next generation na darating hanggang ngayon sa atin. Nakikita nyo, tingnan nyo yung katabi nyo. Ako nga, yung mga nakasabay ko ritong youth, nakita ko talaga yung generation. Malaki pa sa akin eh. At malayo na narating sa buhay. Sila ay hindi na yung mga nung araw na totoy nene pa. Di ba? Kasi yung generation nagbabago. Sabi doon, my people, hear my teaching, listen to the word of my mouth. Words of my mouth. Ang Lord mahiwaga, ang Diyos mahiwaga. Kailangan nating everyday, kung ano yung gusto niyang pagawa, yung presence niya, Lord, pag ikaw ay nagdi-devotion, hinihiling mo yun sa Kanya kasi meron siyang gustong ipagawa. Meron siyang sinasabi sa'yo. Nagwi-whisper siya sa ears mo. He whisper in your ear na kung ano yung dapat mong gawin. Sabi doon, ang pananampalataya, sabi rito ng salita ng Diyos, ang pananampalataya ay napapanatili sa pamamagitan po ng pagtuturo at pagkikwento. Yung ating mga Sunday school, yung mga children's, bakit natin sila tinututukan? Bakit natin sila pinapalago? Yung mga young teens, yung mga youth, nagdi-disciple tayo kasi po, importante po yun na maituro sa kanila yung kwento tungkol po sa Bible, sa Word of God. Maliliit pa lang sila, tinuturo na natin. Kaya po, kung ang mga anak natin nag-aaral sa mga Christian school, mas advanced sila kasi sa kanilang klase, meron pong may Bible lesson, meron silang tinatawag na Word of God, meron silang yung nagme-memorize sila ng verse, natututo yung mga anak natin. Unlike po doon sa ating kinalakihang mga school, wala pong ganun. Hindi tayo makakarinig ng kwento tungkol kay Kristo. Amen? Kaya sabi po doon, ang ating pananampalataya, sabi ng Lord, ay hindi dapat manatili lamang sa atin. Dapat itong ipasa sa susunod na henerasyon. Kailangan ipasa natin to sa next generation. Hindi mahinto sa'yo, kapatid. Huwag mo ipagramot kung ano yung skill mo, yung kaalaman mo, ituro mo yan, maging part yan para ma-impart mo dun sa susunod na generation. Kasi hindi naman tayo laging malakas. Mamaya-maya, life begins ka na rin, kapatid. Magiging 40 ka na. Hindi ka palaging 20 plus, hindi ka palaging boomers, hindi ka palaging nagbabago yung stages ng buhay. Hindi ka palaging slim. Dating abs, ngayon tabs na. Kaya sa pamamagitan po nito, ay kailangan natin ang pagtuturo, pagbabahagi ng mga kwento sa katapatan po ng Diyos sa bawat isa. Kung naging tapat, paano naging tapat ang Diyos, ituro natin, ikwento natin sa iba. Sabi rin dito, sa tinuturo ng awit na tungkulin ng mga magulang at ng simbahan na ibahagi ang kanilang natutuhan tungkol sa Diyos. Amen? Yun po ang goal nating mga magulang. Ituro natin yan. Ituro natin sa ating mga anak yung kung paano nila makikilala, kung paano natin nakilala si Kristo, kwento natin sa mga anak natin. Naniniwala po tayo na kapag tayo ay magulang na nakakilala kay Kristo, madidevelop po natin din yung pamilya natin. Kaya nga po ang talagang target po ngayon na ang makakilala sa Lord sa pamilya, yung tatay. Kasi kapag yung tatay, yun yung kapitan eh. Siya yung magsasabi kung abandon ship na. Siya yung magsasabi kung susundin ng kanyang may bahay at ng mga anak niya. Amen? Ito po ay hindi lamang isang responsibilidad ng mga pastor o mga leader sa church. Hindi lang namin po ito responsibility. Kaya po yung mga magulang, partner natin to para po doon sa mga kabataan natin. Bawat magulang po at nakakatanda, yung mga nakakatanda sa atin, kuya, yung ate natin, ay may pananagutan tayo na hubugin ang pananampalataya.
ng mga bata at sa pamamagitan ng kanilang sariling karanasan sa Diyos. Kaya tayo pong mga nauna sa kanila, mga kuya, ate, yung mga bata, i-train natin, tayo magte-train. Titrain natin sila kung paano silang lumago. Kasi noon, kung haharap ka sa salamin, hindi naman ikaw yung dating yan eh. Dati mahihain ka, wala kang ang masabi. Pag nandito ka, nangangatog ka na. Nawawala ka sa focus. Hindi pa natin nun alam yung mga pros at cons. May mga ganyan eh. Kung ano yung kailangan mo minsan i-consider. Minsan, masyado tayong nakapokus sa ating nalalaman. Hindi na natin binibigay sa Panginoon kung ano yung dapat nating i-consult sa Kanya. Ang example po dito sa Bible ay inuutusan ang mga Israelites na alalahanin at ikwento ang mga ginawa ng Diyos. Sabi po sa Deuteronomy chapter 6 verse 6 hanggang 9, talagang tinuturo na kinakailangan maipasa kung ano yung ginawa ng Diyos mula kay Abraham, mula kay Adan at Eva, maipasa hanggang sa ating generation ngayon. Kaya we are blessed po kasi napakadali na lang ng technology. Hindi mo na kailangan pumunta sa library, mga kapatid, para alamin kung sino si Jesus. Nasa cellphone mo na, nasa apps na, yung mga Bible, nandyan na. Lahat ng tools, kompleto. Kaya hindi na tayo mahihirapan. Hindi kagaya nung unang panahon. Nung time namin, kami ay nag-aaral pa ng tumugtog. Apakahirap ng technology. Gusto mong gumaling pero di mo magawa. Wala kang tools. Lahat binibili, ang mahal. Yung 300 pesos nun, malaki na. Para sa isang tab, aralin mo yung isang kanta. Ay wala pa magtuturo. Kasi pag nagbayad ka ng instructor, per ora bayad. Pero sa atin lahat, nandun na sa social media. Nakikinabang na yung ating generation ngayon. Ngayon, sa panahon po natin, ano ba natin to kailangan gawin? Kailangan po nating i-share yung ating testimony of how God was work in your life, kung paano pong gumawa ang Diyos sa buhay mo. Ikaw po yung magsisilbing testimony. Lahat tayo rito. May iba-iba tayong lugar na ginagalawan everyday. Pwede tayo po yun. Pwede po nating i-share yan. Kailangan din nating turuan ng ating mga anak sa mga istorya sa Bible. Pangalawa, kailangan turo natin na malaman nila kung ano yung mga stories sa Bible. At kung paano nila ito mai-apply sa kanilang buhay. Kasi alam nyo po, ang mga kabataan, nakita nyo yung nung nakaraan, yung nagsaksakan dyan, mga high school, no? Alam nyo, nung araw, meron na rin yan. Kaya nga ako, hindi ako doon, mga ate ko, ayaw ako doon i-enroll sa school na yon. Ayaw ko nang banggitin. Kaya doon nila ako in-enroll sa school ng mga artista. Diba? Yan sa May Jenny's. Alam nyo na yon, nandun nga yung mga, mga tumakbo ngayong konsehal, nandun sila. Doon ako in-enroll kasi magulo daw doon, dami daw prat. Baka daw pag uwi ko, abangan ako. Natatakot sila kasi ganun na lang ako kamahal. Nag-iisa lang kasi ako lalaki. Kaya yung mga ate ko takot, nandun sila galing. Ayaw kita doon to. Nakita ko doon. Nagkaroon ako ng boyfriend, may prat. Ganto away. Ayaw kita doon i-rumble. Ganun po. Kaya sa atin, yung mga anak natin, bakit nagagawa ng mga kabataan ngayon yan, yung nagsasaksakan, nag-aaway, nasa mga magulang din. Kasi hindi po natuturuan. Nasa atin din pong mga magulang. Kasi sila kinukonsintin. Noon, may mga kamag-anak tayo o tiyuhin na tuturuan ka pa man, makipag-away. Tama yan, wag pumalag ka pag inano ka. Ganun ang turo eh. Natutuwa pa pag naikipag-away. Pero bilang isang Kristiyano, huwag kang matuwa. Dapat i-train natin sila na, tol, huwag ganyan, pag-usapan nyo. Huwag nyong daanin sa init ng ulo. Ganun ka nangyayari sa mga kabataan, kaya nauuwi sa away. Pangalawa po, resolution. Commit to discipling the next generation. Sabi po sa Psalm 78, 4-5, ipinapakita po dito yung kahalagahan ng pagtuturo ng pananampalataya sa susunod na henerasyon. Kaya importante talaga yung Word of God, di ba? Kasi kagaya ko, bunga rin ako ng Word of God, mga bata, atin kami ng Sunday school kasi may pagkain. Yung kasi yung pangpain mo, yung pagkain eh. Sige, subukan mo walang pagkain, walang pupunta mamaya. Yun naman yung totoo, pain yun. Pag nakakain ng masarap yan, punta ako doon kasi sarap. Pag lumaki yan, sila na yung magpapakain sa susunod. Nung araw, pinapakain lang din kami. Mga kasama ko, pag alam na, tol, may kainan mamaya, punta kami. Mga Christian kami noon eh.
Pero yung mga Christian na yon, nasa ministry, nagpatuloy. Kasi kailangan mong painan. Si Jesus nagpakain, 5,000 pinakain. Ganun para makuha mo yung loob. Pag nakapasok ka na, magagawa mo na. Kaya po, bilang isang mga mananampalataya, hindi na natin dapat itago ang mga kahangahangang ginagawa ng Diyos, kundi pahayag ang kanyang kapangyarihan at mga himala. Yung mga ginawa po ng Lord during His time, nagpagaling ng may sakit, bumuhay ng patay, nagpalayas ng demonyo, ikwento natin yun. Hindi naman po kasi mutant si Jesus. He is Son of Man, He is Son of God. Hindi kagaya na papanood natin sa animation. Meron nga akong pinanood na isang video about dito sa mga different generation. Kami kasi nung time namin, si Bioman tsaka si Ultraman, sila, yung mga Magmaman, ganyan. Yung time namin. Ngayon kasi iba na, sa mga anak natin, yung Rainbow Friends nga, sabi ko, ba't nagustuhan ng anak ko, ang pangit ng mga itsura. Ganon. Ano ba yan? Gustong-gusto, umiiniyakan pa talaga. Rainbow Friends! Akala ko kung anong Rainbow Friends. Noong time namin, ganon. Maraming hero. Hero ko yan. Si Darna, si Captain Barbell. Yan po yung time natin. Kaya po, wag nating itago yung kahangahangang gawa ng Diyos, kundi payag natin yung kapangyarihan ng Lord sa mga anak natin. Ikwento natin. Kung ano skill mo, turo mo sa anak mo. Kung di man siya maging kagaya mo sa skill, okay lang. Baka naman may iba siyang gustong aralin. Meron siyang gustong gawin. Suportahan lang natin. Ang gagawin nating mga magulang, isupport. Kaya you are blessed kung ang mga magulang mo sinusupport ka sa lahat ng gusto mong gawin. Halimbawa, tay, gusto ko maging welder. O sige nak, mag-enroll kita. Misa kasi mga magulang, wag yan. Hindi ko makalimutan nun. Yung nanay ko, kinokontra ako mag-enroll sa electronics. Sabi niya, hindi magandang course yan kasi nagre-repair lang ng mga sirang radyo, TV. Again, ayoko daw, wag daw ako doon, di daw ako doon. Sabi ko, wala naman tayo pang enroll ng piloto, ng conservatory, wala. Mahirap ito lang talaga yung pwede. Pero, alam nyo, minsan, kailangan din nating ipaunawa, isupport natin yung mga anak natin. Kasi yun po, pag nakasupport ang magulang, gagawin niya po yung kung ano sabihin mo. Amen? Sabi po dito, we will not hide them from their descendants. We will tell the next generation the praiseworthy deeds of the Lord. Kung ano yung ginawa ng Lord, hindi natin itatago, ipakita natin. Huwag tayong mahiya na malaman nila na tayo ay born again. Minsan kasi nahiya tayo malaman nilang born again. Yung may iingay, tapos imaya iyak. Ganun yung impression. Hindi naman po ganun. Kailangan pakita natin sa kanila yung kaibahan na kung ano yung nagawa ng Lord sa buhay mo, kung paano kanya binago. Amen, palakpakan naman natin ng Lord. Buong pusong nagpasaya ito po, yung isang po rito ay halimbawa, itong yung mga susunod na henerasyon, yung henerasyon ng Lord, ng Diyos. Ito po yung 3 bagay na dapat nating ituro. Sabi po dito, nung number 1, gawa ng Diyos. Una, kailangan po ibahagi natin kung siya ay kumilos sa ating buhay, kung paano siya kumilos sa iyong buhay. Kailangan po, yon ay maikwento natin, maibahagi natin. Pangalawa po, ito po yung himala ng Diyos. Ipatotoo ang kanyang kapangyarihan at kabutihan. Kailangan tayo pong mga present time, ikwento natin yung kapangyarihan at kabutihan. At pangatlo po, yung mga utos ng Diyos, yung 10 Commandments nandyan, hindi po natin aalisin yun. Ituro po ang kanyang salita upang lumakad sila sa kanyang katuwiran. Kailangan lakaran po natin kung ano yung will ng Lord sa buhay natin. Hindi po yung will ni Numan, kundi will ng Lord. Kasi pag will ni Lord, hindi po sasablay. 101% magiging maayos ang lahat kasi will ng Lord. Paano po natin ito gagawin sa ating buhay? Yung tinuturo ng Psalm sa atin ngayong umaga. Sabi po dito, kinakailangan po nating maging intentional. Magkaroon tayo ng intentional in discipling children, youth, and young believers. Kailangan po, intentional. Bigyan natin sila ng time. Lalo na po yung mga small group natin, bigyan natin sila ng time. Kasi doon lang po sila makakapag-speak out na kung ano yung gusto nilang sabihin, ma-share din doon sa group.
nasasabi nila doon. Kasi pag naman dito sa kabuuan, hindi naman nila sinasabi. Alam niyo po, mahalaga po yung communication. Minsan kasi nagbabago ang tao. Totoo yan. Kapag ang buhay natin minsan, tayo noon regular lang, ikaw walang problema sa communication eh. Noon, nung time na mahirap ang communication, sulat lang, telegrama, nakakagawa ka ng paraan. Ngayon, social media na lang, hindi mo pa kayang kausapin. Nagkakaroon pa ng barrier. Nakakalungkot minsan. Kaya minsan maiisip mo na ang generation nagbabago. Yung dating sweet minsan nagiging bitter. Minsan naman yung bitter dati nagiging sweet. Okay? Kaya po, importante na i-disciple natin yung mga bata, yung mga youth. At kailangan we must create a culture of discipleship at home and in the church. Magkaroon po tayo ng discipleship, hindi lang dito sa church, maging sa ating, at tandaan natin, ang una nating ministry yung pamilya. Magkaroon tayo ng time. Hindi naman pwedeng puro ministry at saka career. OT. Wala ka ng time sa makipag-usap sa pamilya mo, wala ka ng time makipag-usap sa kamanggagawa mo. Wala ka ng time gusto mo na lang laging kausap yung iba. Kailangan ma-motivate tayo na makapag-discipleship sa ating tahanan, number 1. Kapag ayos ang tahanan, ayos din yung ministry, ayos yung career mo. Makikita sa iyo yan eh. Kasi kung ang pamilya po ay hindi mo na disciple, walang discipline, magba-bounce back sa iyo. Wala din. Mahirap. Kagaya sa amin, kami pong mga leaders, mahirap kung makita mo yung pamilya mo hindi maayos, hindi na disciple. Tapos magdi-disciple ka. Yun po yung question, Mark. Sabi dito, ano po ba yung ang hamon sa atin? Ano ang challenge sa atin ng Psalms? Ano yung kailangan nating gawing hakbang para gabayan natin ang isang kabataan sa pananampalataya? Paano natin sila gagabayan? Yung mag-grow sila, na magmamature sila someday, na hindi tayo kagaya dun sa lumang tradisyon, papasok sa simbahan, lalabas, paglabas mo, wala namang nagbago sa'yo. Ganun ka pa rin. Kung ano yung sinabi nila, susundin mo lang. Pero wala naman sa puso. Minsan ganun. Kaya kailangan, tanungin mo sarili mo, marap ka sa salamin, Lord, para saan ba ako? Ano bang kalooban mo sa buhay ko? Kasi alam nyo po, kapag ikaw ay papasok sa pananampalataya, kailangan po ma-build up mo yung relasyon mo sa Diyos, kay Jesus. Ma-build up yung relasyon na yon para po madali mo siyang ikwento sa iba. Pangatlo po, result, a generation that trusts and obeys God. Ito po yun, yung sinasabi sa Psalms chapter 78, 6-8 na, then they would put their trust in God and would not forget His deeds, but would keep His command. Kaya po kapag tayo ay nagtitiwala kay Kristo, kay Jesus, hindi natin kakalimutan yung nagawa niya sa buhay natin. At yung kanyang mga utos, susundin po natin yun. Yan po yung sinasabi sa verse 7. Kaya tinuturo po dito ni Asaph, no? Sinasabi rito ni Asaph, ang kahalagaan ng pagtuturo sa mga susunod na henerasyon. Yun yung reminders na sinasabi niya rito kung bakit niya to pinapaalala doon sa generation niya noong time na to na itutuloy upang magkaroon sila ng matibay na relasyon sa Diyos. Yun po, yung matibay, matatag, hindi madaling mabuwal. Hindi mo lang napansin, tampo na. Hindi mo lang naibigay, hindi mo lang nabati nung birthday. Iba na ang di ako binati nito. Hindi nila ako mahal. Hindi ako mahalaga. Ganon. Kung ang pananampalataya mo, kapatid, malalim, hindi ka magtatampo sa ganung paraan o sa anuman. Hindi ka nabigyan ng pagkakataon. Hindi nila ako ina-assign, hindi nakikita yung skilled ko. Hindi po yun. Mag-stick ka doon sa relasyon mo sa Panginoon. Ang mga kabataan po ngayon, hindi lang dapat malaman ang tungkol sa Diyos. Tandaan natin, kung ito ang kailangan po, kundi matutuhan nila. Matututuhan dapat ng mga kabataan ang magtiwala at sumunod sa Diyos. Amen? Kailangan magtiwala sila sa Diyos, susundin nila kung ano sabihin ng Lord. Kasi ngayon, kaya maraming kabataang napapariwara, may problema rin talaga, nabanggit ko kanina, sa mga magulang. Kailangan, bantayan din natin. I-disciple natin. Sabi, a faithful generation is produced
through intentional discipleship. Kapag intentional ang discipleship, maganda po ang magiging result. Meron pong mangyayari dyan. Number 1, personal na relasyon sa Diyos. Yun po yung sinasabi sa verse 7. They would put their trust in God. Kapag sila ay dinisciple natin, pinakilala natin sila kay Kristo, pinakilala natin ng Diyos sa kanila, yan po yung magiging result nun. Pangalawa po, pusing hindi nakakalimot sa mga gawain ng Diyos. Kapag sila po ay natamnan natin, kagaya niyan, merong commitment, kailangan natin ng maaga, kagaya po sa akin, hindi ko naman po sinasabing perfect, no? Sa amin po kasing training nun, sa ministry, maaga kami. Okay? Kapag ikaw ay worship team, tinuro sa amin, binild up sa amin, na ikaw ay sundalo. Ikaw ay army. Dapat nasa campsite ka na, wala pa yung nauuna ka sa campsite, nandun ka na. Nakaabang ka na doon, naka-ready na yung baril mo, yung bala mo, hindi ka mauubusan. Kasi kung meron mang problema, madadali mong maaayos, masusolusyonan ahead of time. Hindi ka pupunta na, ang gera, alas 10. Darating ka, 9:45. Wala na. Kung kulang pala yung dala kong bala, wala na, nabaril ka na. Kailangan ahead of time. Kaya ako po, sa akin, kami noon, ng mga kapatid ko, malayo yung church, babiyahe pa kami. Sinisikap naming makarating maaga, ahead of time. Kasi importante po yun sa atin. Kaya kapag po tayo ay na-train sa ganun, nakikita ng Diyos na napakahalaga pala ng gawain dahil nakikita ng Lord na pinapahalagahan natin yung mga ginawa niya sa buhay mo kasi ayaw mong pumunta ng late. Amen? Pangatlo po, manatiling matapat at sumunod. Verse 8, sabi doon, they would not be like their ancestor, stubborn and rebellious. Kailangan sumunod tayo, wag tayo magrebelye sa ating Panginoon. Kung ano yung gusto niya ipagawa sa atin, gawin natin. Wala namang mawawala eh. Ikaw nga, minsan sumunod ka sa boss mo, mali pala yung tinuro ng boss mo, tapos ginawa mo. Tapos pagka pinatawag ka sa HR, hindi ka sasaluhin ng boss mo, ay wala akong sinabing ganyan dyan. Pero sa Lord, tandaan natin, sasaluhin niya tayo anytime. Palakpakan naman natin ang Lord. Kailangan po natin itong ipakita, gawin natin to, magpakita tayo ng halimbawa ng pananampalataya. Unang-una po sa ating tahanan, pakita natin yung halimbawa sa tatay natin, sa nanay natin, kung ano man yung mga, wala naman perfect na anak, wala naman pong nagkakamali pa tayong lahat, nasa kakatawang lupa pa tayo, pero i-develop natin po yung pananampalataya sa ating tahanan. Dapat ipakita ng mga magulang, ng mga leaders ang kanilang pananampalataya sa araw-araw na pamumuhay. Everyday, pakita natin yon sa ating tahanan, sa church, sa school, sa trabaho, sa lahat po ng pinupuntahan natin. Hindi tayo dapat yayakap kung ano man yung kultura nila. Hindi kultura ng Kristiyano, wag mong yakapin. Yakapin mo kung ano yung tinuro sa atin ni Kristo. Turuan din po natin yung mga bata, hindi lamang kung ano yung dapat paniwalaan, kundi pati na rin kung paano at bakit ito mahalaga. Bakit ba anak mahalaga mag-pray? Turo mo. Saan ba dapat mag-pray? Bakit kailangan mag-pray? Ituro natin. Para yung mga anak natin, dadalhin nila yan. Kahit sa school, magpe-pray muna yan bago kumain. Pray muna tayo. Ako natutuwa po ako dun sa bunso namin kasi tuwing bago matulog, yun yung nagpapaalala. Di pa tayo nag-pray. Okay, pray na. Yung ate niya tulog na, sarap ng tulog. May mga gano'n, no? Kapag ang bata, tuturuan natin, makikita mo yung impact na hindi sila papayag na hindi yun nagagawa. Kasi yun ang pinid mo sa mind nila eh. Ano po yung mga practical ways to pass on the faith para maipasa natin ang pananampalataya to? Una po, kailangan maging model tayo. Live out your faith. Kailangan maging modelo ka. Ipakita mo yung pananampalataya mo sa ibang tao. Hindi ka dapat gaganon-ganon. Pag paling dito, paling doon. Mas maraming matututunan ng mga bata mula sa kanilang nakikita kaysa sa kanilang naririnig. Totoo po yun. Sabi nga noon, nung kasabihan ko, ano ang ginagawa ng matanda, yun po ay tama sa mata ng bata. Kaya po pag yung magulang may ginagawa, kuwari, pasyat-syat pa yung tatay, akala ng nanay, ng tatay, ng anak, tama yung ginagawa ng tatay niya. Kaya paglaki niyan, may bisyo na, hindi na yan maaawat. Sasabihin ng anak mo, inaawat mo ako tay, ikaw nga dyan eh.
ginagabi ka sa, hindi mo mapupuna kasi ikaw din mismo. Yun po yun. Kaya namumuhay ang kailangan dito, ipakita natin. Ito po yung tanong, namumuhay po ba tayo? Namumuhay tayo na ipapakita ba natin yung pananampalataya sa Diyos? Ayun ang tanong dun eh. Tanong natin sa sarili natin, ako po ba ay namumuhay na naipapakita ko yung pananampalataya ko kay Kristo? Pangalawa po, mentor, be intentional in discipleship. Yung nababanggit na natin kanina, maging intentional tayo. Kailangan bilang isang mentor, ipakita natin ang discipleship ay hindi lang nangyayari po ito sa church. Nangyayari ito everyday. Araw-araw po sa ating buhay, nangyayari ito. Pag-usapan ang Diyos sa mga pang-araw-araw po na mayroon kayong conversation, isali nyo si Jesus. Mabuti nga si Lord kasi answered prayer. Nagkaroon na ako ng budget, makakasama na ako sa training. Parang ganun. Na ibabahagi natin ng bahagya si Kristo. Na isi-share natin. Kaya nga sabi po sa Deuteronomy chapter 6 verse 7, kailangan pong wag nating kakalimutan to. Kailangan lagi natin tong i-practice. Yung ganitong konsepto, ganitong cycle. Pangatlo po dito, multiply, raise the next generation of disciple makers. Kailangan, pag tayo po ay nag-disciple, yung i-disciple natin, magdi-disciple din siya ng next generation niya. Na magiging discipler din siya. Kaya nga po ang challenge ng denomination natin, +1. Mayroon kayo isang +1, yung +1 naman na po yan naman ang magdadagdag pa ng isang +1. Yung +1 na yung +1 din. Kaya po, magmumultiply. Kailangan pong turuan natin ang ating mga anak. Hindi lang dapat na yung ang paniniwala lang nilang gandun lang. Kailangan maipasa. Pass the torch, sabi nga. At sino yung tinuturuan? Dapat malaman din niya yon. Yung tinuturuan natin na, tinuruan mo siya, kailangan malaman niya kung paano niya itutuloy o ituturo yung natutuhan niya na pananampalataya sa iba. Halimbawa, sa area ng skill niya, ginagamit niya para mag-evangelism, yung na-train na yon, meron din siyang isang kakayahan para ituro at maikikwento si Kristo sa iba. Amen? Doon po tayo sa conclusion. Dito na tayo mag-end. Yung pong ating pananampalataya, kailangan po natin itong ipamuhay. Remember, tandaan natin to, ipamuhay natin, wag natin itago. Sabi nga doon sa mga nakaraang message, yung ilaw, wag mo itago sa ilalim. Kailangan nakikita ng lahat. Para po, yung mga itinuturo natin ngayon ay siya po yung mag-aakda doon sa ng pananampalataya sa mga susunod na henerasyon. Kasi kapag nagte-train ka, magte-train tayo, magdi-disciple tayo, nagpapasa-pasa po yan. Paano po? Paano mo? Ito yung tanong pa. Paano mo ngayon aktibong ipapasa ang iyong pananampalataya? Ayan yung tanong. Tanong mo sa katabi mo, paano mo ngayon ipapasa, ituturo ang pananampalataya sa iba? Kailangan rin po nating mag-commit tayo at maging masigasig sa pagtuturo sa susunod na generation tungkol sa Diyos, tungkol kay Kristo. Kailangan natin ituro. Kailangan ituloy, hindi pa pwedeng may mahihinto. Kaya minsan, yung mga pastor, hindi pwedeng mapagod magturo kasi yun naman talaga eh. At the same time, kailangan mong pakita kung ano yung tinuturo mo. Minsan hanggang, hindi pwedeng hanggang sa pulpito lang. Kailangan, pag uwi natin mamaya, this week, challenge, pakita sa atin to. Meron nga pong mga nababalitaan tayo, mga kwento, yung mga youth na galing sa probinsya, ito, hindi na to malimit sa amin noon eh. Nung galing sila sa probinsya, meron nga noon, isang pamilya galing silang Bicol, tapos punta sila sa Maynila, nakikipagsapalaran kasi walang trabaho doon eh. Halos lahat youth, mga minor de edad pa. Tapos gusto nilang makahanap ng church kasi doon meron silang inaatinan na church. Kasi ang buhay daw sa Bicol ay kwento niya, ay lang talaga, bahay school ministry. Ganun lang, bahay school ministry. Kaya nung punta sila ng Manila, ang daming mall, ang daming mga establishment. Kaya ang goal nila ay makahanap ng church. Kaya lang po, ang nangyayari minsan, may mga ibang nagaling sa probinsya, halimbawa, Alliance Church na doon, yung iba, hindi nakakahanap ng church.
Yung iba hindi na naghahanap. Maski yung ibang hindi Alliance Church, mga kasama natin na sa Body of Christ, naghahanap yung iba, naghahanap yung mga youth na yon na maaatinan. May iba hindi nakakapagpatuloy. May iba hindi na nag-church talaga. Nung nakakita ng trabaho, tapos may pasok pa ng linggo, hindi na talaga sila nagsisimba. Ngayon, ang tanong dito, ang challenge sa atin, paano natin to ngayon masusolusyonan? Paano kaya maiiwasan yon na kapag meron tayong dinisciple, magpapatuloy pa rin siya. Halimbawa, sa atin, nandito tayo sa Pasig, nag-abroad dyan, balang araw, paano natin may katiyakan na siya ay magpapatuloy sa kanyang pananampalataya kapag siya ay nasa abroad na o nasaan pa mang lupalop ng daigdig o ng Pilipinas. Yun po yung challenge sa atin. Kaya po, yung mga kabataan ngayon, ito po yung challenge namin sa inyo. Bilang mga leaders, mga pastor, baka meron po kayo, kasi iba kasi ang culture ngayon ng mga kabataan, dahil sila ay mga Alpha na at Gen Z, baka meron kayong insight na kailangang idagdag dito sa aming leadership, sa leadership natin dito sa NCAF. Kailangan po yan. Kasi kami, iba po ang aming generation. Kaya nga, ang approach natin ngayon sa mga kabataan, hindi pwede yung kinikwento ko kanina, na siguro yung pag-input natin sa kanila, hindi masyadong kagaya ng dinanas mo noon na kailangan danasin nila ng sobra. Kasi dinaanan mo na yon, siguro yun ay stepping stone na lang o kwento. Pero ngayon, dito sa mga kabataan natin, kailangan natin din ng insight nila para habang lumilipas yung panahon, yung generation na dumadaan ay naipagpapatuloy pa rin po yung Great Commission. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Kaya po ang atin pong prayer, ito po yung prayer nating lahat namin, mga pastor, leaders, mga discipler, ang prayer po natin, desire, na sana po, na itong generation natin ngayon, yan man ay Gen Z, Alpha, at meron ng beta Sa susunod, may Charlie na, Foxtrot, Delta, so on. Kaya kailangan po, tayo po ay magsilbing modelo, mag-disciple tayo. Amen? Kailangan mag-mentor tayo ng susunod sa atin para po, ito pong NCAF, hindi po ito ma-dissolve. May magpapatuloy. Kasi time will come, kami pong mga men, maring lilipas kami. Ngayon, yung mga kabataan, sila na ang magtutuloy. Yung mga anak na natin. Amen? Kaya ang ebanghelyo po ng Lord, wag nating kakalimutan. Kasi ito po yung reminder sa atin, yung sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 24 verse 14 na kailangan maibahagi po yung salita ng Diyos kasi maaari silang maligaw. Babasahin ko lang po at dito po tayo mag-e-end. Sabi po rito sa Matthew chapter 24 verse 14, kung may mga Bible kayo, pwede po tayong tumayo at dito po natin babasahin ko po ito. Sabi po rito sa Matthew chapter 24 verse 14, at ipangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa. Saka darating ang wakas. Amen? Kaya, bawat isa sa atin po ay may kanya-kanyang role. Kailangan po natin tong i-share, ikwento natin ang ebanghelyo kay Kristo para sa ganun po, yung ating generation hindi lang po dito natatapos sa kung anong meron tayo ngayon. Sige po, tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Tunay nga, God, na napakabuti mo mula noon hanggang ngayon. You are the same yesterday, today, and tomorrow, Lord. Hindi ka nagbabago. Lumipas man yung maraming panahon, nandiyan ka. Makapangyarihan kang Diyos. Hindi namin kayang arukin ang iniisip mo, Lord. At hindi din namin kayang gawin, Lord, nang wala ka sa buhay namin. Salamat po. At naniniwala kami, Lord, na sasamahan mo kami sa generation namin ngayon, 2025, and so on, God. Samahan mo kami, Lord, sa aming journey. Tulungan mo kami. Sana, God, this year
ay kami ay makapag-disciple, makapagdagdag pa kami, Panginoon, ng mga kaluluwa na sasamba at sasampalataya sa inyo, Panginoon. Purihin ka, nawa, Panginoon, ang iyong salita. Ito, God, ay magtumimo sa lahat ng tao, Lord. Tulungan mo kami, gamitin mo kaming instrumento na bilang inyong mga lingkod, kaming mga nakakatanda, Lord, ay maging halimbawa kami doon sa mga kabataan na pag sinabi namin, gagawin namin dahil sa inyo. Lord, salamat po sa commitment at naniniwala kami, God, walang makakahadlang sa gawain mo. Hindi ito matatapos, Lord, hindi ito mahihinto. Ito, Lord, ay magpapatuloy dahil hindi mo ahayaan na ang gawain mo ay masiro, Lord. Gagawin mo ang lahat, Lord. Kami, Lord, yung magsisilbing ilawan doon sa mga anak namin, sa mga bata, Lord, sa mga kabataan na hindi pa nila lubusang naiintindihan kung ano yung buhay, Lord, na magiging realidad para sa kanila, God. Kaya, God, kung kami ay nasa inyo, walang mahirap, Lord. Walang mahirap sa inyo. You can do everything for us, God. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Salamat, Lord. Amen. Thank you, Pastor Vlad, for the inspiring message. Ngayon naman po ay dadako tayo sa ating response song. Tayo po ay muling tumayo at awitin po natin itong ating response song, Find Us Faithful. Pilgrims on the journey of the narrow road, and those who gone before us light the way, cheering on the faithful, encouraging the weary, their lives a steering testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race not only for the prize, but as those who gone before us. Let us leave to those behind us the heritage of faithfulness passed on through godly lives. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we lead them to believe, and the lights we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. And our children see through all we've left behind. May the clues that they discover and the memories they uncover become the light that leads them to the road which must find. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way.
Blood to lead us in a closing prayer. Tayo ay manalangin. Salamat Lord sa umagang ito. Salamat sa salita mo. Salamat God sa fellowship. Dalangin nga namin Panginoon sa buong isang linggong ito. Tulungan mo kami God na maikwento ka namin sa mga makakasalamuhan namin God. Sa aming mga trabaho, saan man na aming puntahan. Lalo na yung mga kabataan Lord na nandito sa kanilang mga school. And everything Panginoon sa kanilang mga tahanan. Lord, gabayan mo kami bilang mga magulang na sa amin magsimula, Lord, yung disiplina. May kwento ka namin, Panginoon, sa aming mga anak, maging sa aming mga kapamilya at mahal sa buhay, Panginoon. Sa aming mga clans na hindi pa nakakapakinig, Lord, ng iyong salita. Lord, we pray, samahan mo kami, God, sa journey na ito. Bigyan mo kami, God, ng strength. Bigyan mo kami ng wisdom, God, sa lahat ng lalabas sa aming bibig, Panginoon, nawa maging pagpapala, Panginoon, sa makakarinig. Yung aming mga paa, Panginoon, gamitin mo. Ingatan mo rin kami, God, na sa lahat ng aming pupuntahan, gabayan mo kami. Yung aming lalakaran, ang bawat isa sa amin, Lord, everyday, sa aming mga hanap buhay, ano man, Panginoon, na aming pinupuntahan. Samahan mo kami sa mga nagkukommute, nagdadrive ng 4 wheels at ng motorsiklo, sa lahat, God, ng aming attainment, Lord. Samahan mo kami na hindi ka namin makalimutan, God, sa buhay namin. Ang bawat isa sa amin, ang aming ministry, this church, cover us, God, with your holy precious blood. Samahan mo kami. At nawagad, lahat ng aming gustong gawin, yung pangarap namin, ay matupad ng kasama ka. Na hindi namin makalimutan, Lord. At dun sa aming mga dinidisciple, God, sa aming mga kabataan na aming tinuturuan, we pray, God, na sana someday sila ay dumami pa, madagdagan pa sila, Panginoon, ng mga mananampalataya na masipag, masikap, at tunay na nagmamahal sa inyo, Panginoon. Salamat, purihin ka, ingatan mo kami, maging sa aming pag-uwi, maging doon mamaya sa gawain ng mga kabataan, sa kanilang Hearts Day post. We pray, God, na ma-enjoy ang fellowship, ma-enjoy doon sa mga bisita namin, mga in-invite na youth. We pray for them na sila ay bumalik pa sa mga susunod na pagkakataon. Salamat po, dismiss us with your blessing in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. God bless us po. Maraming salamat po sa lahat ng dumalo sa ating pananambahan ngayong araw. Nawa po ay patuloy nating isabuhay ang ating pananampalataya at ito'y maipasa natin hanggang sa mga susunod na henerasyon. At sa umagang ito ay nais din po nating pasalamatan ang mga kapatiran na ginamit ng Panginoon sa ating pananambahan. Kanina po sa ating worship ay pinanguhan na po tayo ng ating worship team sa pangunang song leader si Monica Fernandez at kanyang mga backup si Micaela at si Vanessa. At siyempre yung ating mga musicians si Joseph, Jermaine, si Jasper at si LJ at si Robbie. At kanina sa praise God sa ating kapatid na si Lacer nanguna sa devotion. So naririto po ang ilang mahalagang announcement. Ayoko nang mag-talk, panoorin na lang natin. Teka lang. Take 2. I do 100% of March events guarantee joy and fellowship. This March, our theme is Victory Through Christ. Every Sunday, we'll dive into powerful messages starting with Victory Over Temptation on March 2nd. Next, we'll explore Walking in the Spirit, the Armor of God, Faith that Overcomes, and end with Missions, Sunday on March 30th. Join us every Wednesday at 8 p.m. for our prayer meeting. This coming Wednesday, our prayer meeting will be at Miranda's residence. Let's lift our hearts in unity. Youth Connect happens every Saturday at 5 p.m. For all the youths out there, please join us. Come grow deeper in faith and fellowship. Kids, don't miss out on Children's Sunday School at 3 p.m. every Sunday. Have fun while learning God's Word. Kickstart your Saturdays with Dawn Watch at 5:30 a.m. Let's dedicate our day to the Lord together. This afternoon at 1 p.m., join us for the Youth Love Day Fellowship with the theme Unstoppable Love. Registration is just 25 pesos and we have Sis, Jenny Tayton as our speaker. Don't miss it. Mark your calendars for the Zone 2 Post-Feb eBig Fellowship on March 16th at 2 p.m. Registration fees are 10 pesos for young teens, 20 pesos for young people, and 30 pesos for young professionals. Let's enjoy fellowship and encouragement. Check out the screen for our March leaders. Support and pray for them as they lead us.
Stay connected and be part of these gatherings as we grow together in faith and love. See you all, and God bless. Masyado yata kayo nabilisan. No? Ito yung schedule of leaders for the next month. No? So, yan yung mga sa month of March and April. So, yan, nandyan na lahat. Okay? So, purihin ang Panginoon, no? Sa matagumpay na pagsamba natin ngayon. Nawa ay ating natutunan at may sa buhay natin at tayo'y maging liwanag sa susunod na henerasyon. Huwag nating kalimutan na tayo ay empowered upang magbigay ng epekto sa ating pamilya, sa simbahan, at sa ating komunidad. Pagpalain kayo ng Panginoon at magkita-kita tayo muli sa susunod na linggo. God bless you all.